Si Vasilije Micic ay ang starting point guard at isa sa mga pangunahing player ng Serbian national team na nanalo ng bronze medal sa 2024 Paris Olympic Games. Siya ay pumirma ng kontrata sa Charlotte Hornets noong kalagitnaan ng nakaraang season at ipinakita ang mahusay na performance sa prangkisa, kung saan mas marami siyang minuto kumpara sa kanyang oras sa Oklahoma City Thunder. Sa mga nakaraang araw, kumalat ang mga balita na maaaring sumama siya sa kanyang kababayan na si Nikola Jokic sa Denver Nuggets, ngunit personal niyang pinabulaanan ang mga ulat na ito. Mananatili ako sa Charlotte. Iyan ay opisyal. Pinili kong huwag magkomento sa mga kumakalat na chismis hanggat walang konkretong usapan. Maaaring may interes, pero wala pang matibay na dahilan para sagutin ko iyon. Masaya ako na gusto nila ako dito at naniniwala akong magiging mas produktibo ang darating na season para sa akin. Gusto kong maglaro kasama si Jokic, pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari, dagdag ni Micic. Sa tingin ko, kailangan ko pa ng 1 taon para ipakita kung ano ang kaya kong gawin sa United States. Kahit anong makamit mo sa labas ng Amerika, mas pinahahalagahan nila ang mga player na napatunayan ang sarili nila dito. Kaya naniniwala akong 1 season lang at 2 matatag na buwan ay hindi sapat para sa isang team na kalibre ng Denver upang maging sigurado na isama ako. Pero marahil sa susunod na season, tingnan natin. Si Micic ay isa sa mga pinakamahusay na player sa EuroLeague bago lumipat sa Amerika at ipinakita ang kanyang talento sa laro kasama ang Hornets. Nag-average siya ng 10.8 points and 6.2 assists per game. Sa Olympic Games, halos kapareho ang kanyang mga numero, ngunit mas marami ang kanyang puntos at kaunti ang assists. Sa 6 na laro na kanyang nilaro, nagtala siya ng 13.3 points at 4.5 assists na nakatulong sa Serbia na makuha ang bronze medal. Sa ibang balita naman, kung may nagsuot ng sapatos ko at kalaban ko sila, alam kong panalo na ako. Madalas sabihin ni Kobe Bryant tungkol sa mga player ng NBA na nagsusuot ng kanyang signature shoes. Sa matagal na panahon, sinusubukan ng mga player na iwasan ang pagsusuot ng signature shoes ng kalaban, na naging bahagi ng di nakasulat na patakaran sa liga. Pero hindi lahat ay sumusunod sa patakarang ito, lalo na ang isang player na nagbago sa laro sa nakaraang dekada, si Steph Curry. Para kay Steph, wala siyang pakialam sa walang kwentang patakarang ito. Para sa kanya, isang tanda ng respeto ang talunin ang kalaban habang suot ang sapatos ng kalabang iyon. Eksaktong ginawa ito ni De'Aaron Fox noong Enero nang talunin ng Sacramento Kings ang Warriors habang suot ni Fox ang Curry brand shoes. Gayunpaman, para sa mga veteranong player, pinapaniwalaan nila na nawawalan ka ng karapatang mang-asar kung suot mo ang sapatos ng kalaban. Ang stigma na ito ay maaaring naging sanhi ng tensyon sa pamilya Curry nang magharap sina Seth at Steph sa court. Pero sa kabutihang palad, si Seth ay may parehong pananaw tulad ng kanyang kapatid. "Pamilya kami," sabi ni Seth Curry sa kanyang pagbisita sa National Basketball Players Association headquarters sa Manhattan. "Pakiramdam ko, magiging problema kung hindi ko suot ang sapatos niya." Ang pagsusuot ng Curry shoes ay isang bagay na regular na ginagawa ni Seth, na nag-aalis ng anumang posibleng alitan sa pamilya. Hanggat hindi niya niyayakap ang di nakasulat na patakaran, mukhang wala pang tensyon sa tahanan ng mga Curry. Noong Martes, nagkaroon ng malaking hakbang ang Curry brand nang inanunsyo ang unang signature athlete nito, si De'Aaron Fox. Ang pagsali ng mga tagahanga ng Sacramento sa Curry brand ay tumutugma sa target ng kumpanya na palakihin ang kanilang market. At ang paglago ng Curry brand ay hindi lang sa Amerika, kundi maging sa abroad. Matapos ang malaking promosyon ng Jordan brand sa China, handa na ring pumasok ang Curry brand sa market ng Asian. Habang matagumpay na isinagawa ni Luka Doncic at ng iba ang kanilang kampanya para sa Jordans, susunod si Curry
na bibisita sa China sa susunod na linggo. Kasama sa kanyang pagbisita ang pagbubukas ng Curry brand store sa Chengdu, China. At ilulunsad din niya ang kanyang Curry 12 shoe. Sa isang panayam sa NBA HQ, ibinahagi ni Curry, "Excited ako sa pagbubukas ng unang Curry brand store namin doon sa China. Gusto kong malaman ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng logo namin at kung saan patungo ang Under Armour." Noong 2017, si Curry ang naging pinakamabentang NBA jersey sa rehiyon, kaya inaasahan na magtutulak ito ng mas malaking market para sa Under Armour sa Asia. Dahil nasa 36-year-old na si Curry at hindi na magtatagal sa court, inuumpisahan na niyang ihanda ang kanyang negosyo para sa isang maginhawang buhay pagkatapos ng kanyang career. At tiyak na malaking bahagi nito ang Curry brand. Speaking of Curry, si Stephen Curry ay nagpahirap sa mga kalaban at mga fans ng basketball sa buong kanyang career. Walang mas pinahirapan kaysa sa Serbia at France ngayong summer nang pasikatin ng sharpshooter ang dalawang team sa semifinals at final games ng 2024 Paris Olympics. Nakakuha si Curry ng kabuang 60 points sa huling dalawang laro ng Team USA. Patungo sa gintong medalya, sunod-sunod na tumama ng mga shot. Malinaw na siya ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nanalo ang Serbia at France. Napakarami niyang nagawang pinsala laban sa host country ng Olympics, kaya't binansagan siya ng mga French ng bagong palayaw na ang demonyo. Napanood ko ang maraming highlights mula doon at nakakatawa ang mga French broadcasters. Sinabi nila, "Ang demonyong si Curry ay muling umatake. Hindi ko tatanggapin ang palayaw na iyon," sabi ni Curry sa The Late Show with Stephen Colbert. Nagkaroon din ng katuwaan ang McDonald's France sa performance ni Steph, kung saan nagpost sila sa kanilang Instagram na, "Para sa malinaw na dahilan, iniisip naming alisin ito, ang curry sauce." Matagal nang nasasaktan ng all-time leading scorer ng Golden State Warriors ang puso ng mga fans ng ibang team sa United States. At tiyak na masarap ang pakiramdam na sa wakas ay nasa kanilang panig si Curry. Nalasahan ng buong mundo kung paano niya tinatapos ang mga pinakamalalaking laro ng basketball sa Olympics. Bago pa ang huling dalawang laro, medyo nahihirapan si Curry, ngunit alam ng lahat na darating ang oras na gagawa ng marka ang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan. At ginawa niya ito sa pinakakamemorabling paraan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.